Sampung kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang ang kayaman at karalitaan. Mga tauhan, Simon, ang mayamang mag-aalahas na nakasalaming may kulay. Umano'y tagapayo ng Kapitan General, ngunit siya ay si Crisostomo Ibarra na nagbalik upang maghiganti. Hermana Penchang, ang mayaman at madasaling babae na pinaglilingkuran ni Huli. Cabezang Tales, ang naghahangad ng karapatan ng pagkamay-ari ng lupang sinisaka na inaangkin ng mga prayle. Tandang Celo, ang ama ni Cabezang Tales, na napipi o hindi na nakapagsalita dahil sa mga matitinding sinapit ng kanyang pamilya. Sinang, ang anak ni Kapitan Basilio at Hermana Penchang, na kaibigan din ni Maria Clara. At ang huli ay si Uliana o Huli, anak ni Cabezang Tales, kasintahan ni Basilio, na nagpaalila kay Hermana Penchang upang mapalaya ang kanyang ama. Buod o ang focus ng ikasampung kabanata. Nakituloy si Simon ang alahero sa bahay ni Cabezang Tales na nasa pagitan ng San Diego at Tiani dahil ito ang pinakamasaynop at pinakamalaking bahay sa bayan. Kinabukasan, nagtinda ng alahas si Simon kasama si Tandang Tales. Dumating naman ang pamilya ni Kapitan Basilio kasama ang kanyang asawang si Hermana Penchang at ang kanyang anak na si Sinang. Kasama rin nila ang kanilang mga manugang. Dumaan ang prayle sa harap ni Cabezang Tales at pinagkukuntya ang kanyang pagkalalaki. Naghahanap ang pamilya ni Kapitan Basilio ng alahas para serbirhen ng antipolo na gaganaping indulgensya o ang temporal na pagpapatawad pagkatapos ng pangungumpisal. Naisip naman ni Cabezang Tales sa mga oras na iyon na minamaliit siya ni Simon gamit ang kanyang mga kayamanan. Nais niya sanang kunin ang kwintas ni Maria Clara na naging kasintahan ni Simon, ngunit siya'y nagmongha na. Kinabukasan, kinuha ni Cabezang Tales ang revolver ni Simon na nakatago sa lundungan at nagsulat ng liham katabi ang kwintas ni Maria Clara. Kailangan daw kasi niya ito para sa mga tulisan. Humingi naman siya ng pag-umanhin dahil sa hindi pagpapaalam na pagkuha ng revolver. Nadakip naman si Tandang Celo na lalong ikinatuwa ni Simon dahil naisip niya na lalong magagalit sa Cabezang Tales at lalong maghihimagsik sa mga prayle. Pinatay ni Cabezang Tales ang prayle, gayon din ang gumagawa ng lupa at ang asawa nito. Putol ang lieg at puno ng lupa ang bibig ng mag-asawa, sa tabi naman ng ulo ng babae ay nakasulat ang Tales na sinulat gamit ang daliri na may dugo. Kaugnayan nito sa totoong buhay. Ang ikinasasama ng mga mamamayan ay karaniwang dulot ng mga namamahala. Ang mga Pilipino ay handang magbuwis ng buhay para sa kanilang minamahal at para na rin sa kanilang sariling karapatan at kalayaan. Kabanata 11 na pinamagatang Los Baños. Ang mga tauhan dito ay si Simon na isang alahero at mag-aalahas, si Kapitan General na namumuno sa Pilipinas na sa karaniwang panahon na tinatawag na presidente. Si Padre Irene, nakaanib ng mga kabataan sa pagtatag ng akademya sa wikang Kastila. Padre Camora, na mukhang altelierong pari. Padre Fernandez, na isang paring Dominikano na may malayang paninindigan. At si Padre Sibilia, na isang pari na hindi ganap na masunurin sa mga doktrina ng simbahan. At ang tagpuan naman nito ay sa gubat ng Buso-Buso at sa bahay aliwan sa Los Baños. Ang kabanatang ito ay nakasentro sa mga usapan ng mga padre at ni Simon sa gitna ng kanilang paglalaro na tresilyo. Sa paglalaro nilang iyon, napag-usapan din nila kung ano ang maaari nilang itaya. Nagtanong ang pari kay Simon kung ano ang maaari nilang maisalpa. At sinabi ni Simon na ang maibibigay niya ay ang kanyang mga brilyante. Kapalit ng sinabi ni Simon na maaari nilang maitayang pagiging mabuti sa mamamayan. Tinawanan naman siya noon ni Padre Irene dahil sa kanyang mga sinabi. Dahil sino ba namang ipagpapalit ang mga brilyante sa mga maliliit na bagay lamang, di ba? At dahil nga sa sadyang pagpapatalo ng dalawang pari, nagalit si Padre Camora dito dahil lamang sa hindi niya alam ang mga pakanang ito. Ang kaugnayan sa kasulukuyang panahon sa kabanatang ito ay ang kaugaliang pagsusugal
ng mga nakakatataas na posisyon. Kawalan ng pansin ng mamumuno sa mga mamamayan at pangit at masama na pagtrato ng mga nakatataas sa mga mahihirap.